Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo ang nasa harap po kami ng Pacific Ocean. Ayan po ang karagatan ng Pacific Ocean. Ang Northern Samar po kasi, ang Barangay Bugco or Barangay Rojas, Mondragon, Northern Samar ay kaharap po kami ng Pacific Ocean. Ayan po ang karagatan ng Pacific Ocean po. Ayan, napakalawak na dagat. Yan yung mga batuhan na yan, yan yung panangga ng malalaking alon para hindi lumampas dito sa aming barangay ang napakalalaking alon dito sa aming lugar. Ayan, napakalinaw ng dagat, wala man lang kaalon-alon. Ayan guys. Parang kung tawagin parang mantika. Walang kagalaw-galaw sa gitna ng dagat. Ayan guys. Ito guys, ang aking binablog ngayon ay sana mapansin ito ng national at saka local government na sana ay malagyan man lang ng panangga itong lugar na ito. Mahigit mga 1.5 kilometers or kahit hanggang doon pa sa dulo na yun. Malawak na lugar kasi ito . Ang nakakatakot ito guys, pag tinamaan ng malaking alon, huwag naman po sanang mangyari sa atin ng ganyan. Saka pinoprotektahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa tagal-tagal ko nang naninirahan sa lugar na ito, wala pa namang ganong kalalaking alon na lumagpas doon sa aming barangay, na pumasok ang tubig sa aming barangay. Ayan, yung lugar, itong area na ito na nakikita nyo, ito yung lagpan, laging na unti-unting kinakain ng tubig o pasok ng tubig doon sa loob. Na pag walang proteksyon, sigurado talagang malaking sakuna talaga ang mangyayari sa isang komunidad na ito, sa barangay isang barangay sa Mondragon na nasa harap ng Pacific Ocean. Ayan, yung napakalawak na unti-unti nang puporma yung alon na malalaki dito. Okay. Ito guys, ang bakas ng alon dito sa dalampasigan na ito. Hanggang dito po nababasag yung alon, na napakalalaking alon. Mataas yung tubig. Ngayon po low tide ngayon. Kung sa dialekto ng Northern Samar, hubas yan didi. Ayan. Kung tataas yung tubig dito, siguro mga 2 meters siguro. 2 meters. Ganyan yan. Yan yung yan yung alon na maliliit pa lang siya. Pero mamaya yan, pag high tide na siya, napakalalaki ng alon po rito. Yan. Yan, ganyan lang siya. Maliliit na alon pa lang yan. Yan. Dito yan. Bumabasag yung alon na yan. Diba? Pag lumaki yung tubig, dito na po yan hampas. Ayan. Ayan po ang abot ng alon dito sa baybayin na ito. Yung area na nakita ito, sabi ko nga po, ito po yung dating holding area ng mga troso na kinukuha sa kabundukan ng Northern Samar noong dekada 80. Hindi ko alam kung dekada 80 o 1975 pa nag-umpisa ang pagtotroso. Kaya pag umulan ng malakas dito sa Northern Samar, napakalaki na po ng baha. Kasi wala nang pumipigil sa mga tubig na galing sa kabundukan. Diretso baba po dito sa baybayin ng Northern Samar, dito sa baba. Ayan, yung lugar na yan, laging. Ngayon, puro nyuga na siya. Nung maliit pa ako, kami dyan. Tinatanggal namin yung balat ng troso, binibenta namin. Ayan. Ayan. Napakagandang dalampasigan. Pero sa likod ng ganda na ito, may nakakatakot din. May nakakatakot din
Hindi natin alam ng mga mangyayari sa hinaharap. Kasi yung lugar na ito napakalapit sa ano. Napakalalaking alon dito. Ayan. Yung alon halos pumasok na yun doon sa ano, diyan, sa likod ng kabahayan. Yung mga panangga nila, Jairo. Yung iba may mga pader na rin. Ayan guys. Sana mapansin ito ng national at saka local government na magawan man lang ng paraan yan na malagyan ng harang na hindi pumasok yung tubig dyan sa loob ng barangay. Ayan. Napakagandang lugar na. Ayan guys, ang area na to napaka ano. Yan po yung tama ng alon, yan sa likod na ng bahay nila. Ayan. Halos ano na, hugutin na yung mga puno. Dapat taniman nila ng mga malalaking puno pa ito. Para panangga sana. Sa napakalalaking alon na mahampas dito sa Dalampasigan. Ito po ay Barangay Rojas. Ayan guys. Grabe ano? Hindi kayo natatakot dito pag malalaking alon? Kasi ate nagkakape. Oh. Sarap ng tinapay niya. Ano ate? Pag-utak mo ate, maganda ka naman. Grabe pag ano, yung pagdulok siguro ito, grabe yung alon. Ano? Siguro po pag may ano, may mga bagyo. Oo, tulad niyan. Hanggang dyan yung ano. Kakatakot. Isang bahay niya parang bumabagsak na. Parang doon na bumabagsak sa likod yung alon. Sige, salamat ate. Ayan guys, masarap magkape sa Dalampasigan. Ayan, may nagsasampay. Oh. Eh, mamamana ka pa lang kuya? Ay! Kuya talaga no? Oh, ipopost ko to para makita niya. Ayan guys. Ayan, ito nilagyan na ng pader. Dapat may ganyan talaga. May panangga na siya sa likod para nitamaan yung likuran ng bahay. Ayan. Pero hanggang dyan sa likod yung ano. Pag masama ang panahon dyan, nang hampas sa likuran ng ano, bahay nila. Ito yung iba mayroon na. May mga sariling ano na sila. Seawall. Seawall talaga ang ano nito. Seawall ang kailangan natin. Tulad niya. Ayan. Dito pala bumabagsak ito yung kanal. Ayan po. Kaya ang tubig dito, nakakatakot naman to. Ayan. Yan yung kanal, diretso sa dagat. Kasi ito yung isang bahay na parang ano, may panangga na siya sa tubig. Ayan guys. May pinakasiwol na siya. Pero dyan humampas yung alon pag malalaki ang alon dito sa dagat. Ayan. Ano yung karugtong ng ating ano. Kala ko kuya, mais. Panggatong pala yan. Ayan guys. Ha? Dapat kasi may seawall tayo rito, no? Tingin nyo. Delikado kasi yung alon dyan, no? Pag masama yung panahon, no? Yan ang mampas sa likuran nyo.
Ang problema naman, saan natin ilagay mga bangka natin? Sabagay itong ano gitna na. O doon yung kayong bangka pag masamang panahon pasok sa ilog. No? Oo. Kailangan natin seawall talaga. Sana mapansin tayo ng ano, national government. Oo nga. Tumanda na lang ako, wala pa rin seawall. Ayan guys, oh. Ang saya-saya nila. Kasi malapit lang kami sa dagat, sarap-sarap maligo. Hello, good morning. Sarap maligo, ano, lamig. Walang alon. Walang alon. Kaya pag may alon, nakakatakot naman, no? Hanggang saan ang ano rito, ang hampas ng alon ito? Hindi, minsan abot yan doon sa may ano, yung gatong nandun na nakaan. Lang yan, no? Taas ng tubig yan. Pag malaki ang ano, Lalo na pag sabayan ng ano, high tide, no? Taob. Hello. Wow. kulo bibi. Harap ka dito, Bibi. Bibi oh. Hi kulo, hi. Hi. Hi kulo. Ayan. Sarap maligo. Ako doon ako sa dulo maya. Ayan. Oh. Oh, kaway-kaway sa kamera. Kaya popost natin sa YouTube to. Ayan guys. Tuwang-tuwa sila na nabidyohan. Huwag mo kagatin dogi ah. Ayan guys. Itong ano na to, batuhan. Tawag dito sa amin ay Bacolod. Sa Samar Dialect. Yan po ay napakaraming malalaking bato. Pero sa ngayon nakikita ko flat na siya. Alam niyo kung anong nangyari dito. Quinary po ito. May nagbigay ng permiso na tanggalin yung mga bato rito sa ano. Binuldos yan eh. Ginamitan ng malalaking equipment para makuha yung mga bato at tinambak dun sa mga ginagawa nilang mga kalsada. Ayan. Kaya ngayon, ano na siya? Ka-level na siya ng ano, ng dalampasigan namin. Yan po sana ang ano, magsisilbing panangga dito sa aming baybayin. Kaya lang dahil sa mga gahaman na mga nanggahawak sa ating pamahalaan, ayan, yan ang nangyari dyan. Quinary po siya. Mabuti nga yung doon sa dulo na yan, medyo nasa gitna. Hindi yan pinakailaman ng mga nagkukwari kasi mahirap tawirin yan. Ano na yan eh. Tatawid ka pa ng dagat para malalim siya. Hindi siya matatawid ng ano, mga makinarya ng ano, mga gahaman sa pera. Hindi mo alam anong nangyari doon. Nagkalagayan kaya? Ayan. Ayan. Wala na kayong panangga. Kaya pag umaalon, ayan ang nangyayari rito. Yan. Humahampas dito sa likuran ng kabahayan. Mahaba po itong ano, kung pupunduhan ng national government, maganda-ganda. Pero napakalaking proyekto po ito kung lalagyan ng seawall. Kung may maawa sa mga taga Northern Samar na malaking politiko. Sana kung yung mga kinurakot nila sa flood control, may nakalaan man lang sana silang pondo para sa pagpapagawa ng mga ano, seawall sa mga dalampasigan natin, hindi lang sa Northern Samar kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas, na lalo na yung mga nasa tabing dagat. Kaya sana itong i-upload ko sa YouTube ay mapansin ng ating mga national government at sa lokal
dapat ang mag-porsige nito ang lokal. Magpasa sila ng isang resolusyon na dapat magkaroon tayo ng seawall dito. Sana man lang may makapansin na local or national government. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. Salamat po sa mga viewers ko at sa aking mga followers. Salamat po. Bye-bye.